pharmacies sa selected Mercury drugstores nationwide, sa GMA Network Center o sa mga GMA radio and regional stations. Tutok na sa Win Mo Kapuso, umaga, tanghali, gabi, Lunes, Miyerkules at Biyernes. Sali na! Atin sa inyo ng mga sumusunod. For a chance to win a Bella Rocca getaway, like Coffee Mate on Facebook. Unang hirit, ambisyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya sa unang hirit. Yan ang rason kung bakit wala kayong pasok ngayon. That's right. Diba? Enjoy it, mga kapuso. Holiday po ngayon. At yan ay dahil ngayon po ang araw ng ating magigiting ng mga bayani o ang National Heroes Day. Pero para kanino nga ba talaga ang espesyal na araw na ito? At bakit natin kailangang ipagdiwang ito? Heto po't panoorin natin. Ngayong araw ay ginugunita ng bansa ang kadakilaan ng mga magigiting na bayaning Pilipino nang dahil sa kanilang makabayang prinsipyo at hindi makasariling halimbawa ay nakamit natin ang kalayaan mula sa mga lahing nanakop ng ating bansa. Kaya naman bilang pagkilala sa kanilang pagkikipaglaban na karamihan ay buhay nila ang naging kapalit, ang araw na ito ay inialay para sa kanila. Siyempre, marami pa tayong ibang bayani. So, paano naman sila? Halimbawa dyan, sina Emilio Jacinto, Apolinario Mabini, si Melchor Aquino, Tandang Sora. Ayon sa Legislature Act 3827 na ipinatupad noong Oktubre 1931, ang huling araw ng Lunes tuwing buwan ng Agosto ay para sa mga bayaning walang sariling legal holiday. Hindi tulad ni na Jose Rizal at Andres Bonifacio na may holiday na December 30 at November 30. Itong mga panahon na ito, yung mga huling bahagi ng Agosto, ito yung panahon na sina Andres Bonifacio at ang Katipunan ay nagsimulang lumaban sa mga Espanyol. Bilang simbolo ng pagpupugay ng sambayanan, ang Pangulo ng Bansa ay pumupunta sa libingan ng mga bayani upang mag-alay ng bulaklak. Ang pinakapambansang pagdiriwang dyan ay yung pagtatalumpati ng Pangulo at pag-aalay niya doon sa libingan ng mga bayani, doon sa tinatawag na Tomb of the Unknown Soldier. Naway ngayong araw ng mga bayani, alalahanin natin at pasalamatan ang kanilang kagitingan dahil buhay nila ang naging puhunan upang makamit ang kalayaang tinatamasa natin sa kasalukuyan. Kamakailan lang po mga kapuso ay nahuli ng NBI ang isang kumpanya na positibo raw na gumagamit ng magic sugar o sodium cyclamate sa kanilang mga produkto. Kadalasan kasi itong ginagamit bilang pamalit sa ordinaryong asukal dahil sa mas matamis daw ito, mura pa. Kaya pinaigting ng pamahalaan ang pagbabawal sa pagbebenta at paggamit ng mga magic sugar sa mga pagkain. Dahil dyan, makakasama natin ngayong umaga si Ms. Maria Victoria Pinion mula sa Food and Drug Administration. Ma'am, good morning. Good morning, Susan. Yeah, unang tanong po kasi mga naririnig natin ito, no? Para pagka nakakain ka raw ng pagkain may magic sugar, pwede daw mag-lead to cancer. Ito, iba-iba klase ng sakit na cancer. Ano nga bang masamang epekto ng magic sugar sa katawan? Oo, Susan. Sangayon sa mga animal studies, meron talagang evidence na carcinogenic siya sa animals. And ang masamang epekto nito is of course, sa bladder, ano? Sa bladder. Magkakaroon siya ng cancer. Okay. And also liver damage. So, sa liver natin, makakadamage siya talaga, no? So, itong magic sugar, kadalasan saan ginagamit? Anong klase mga produkto yung pinaggagamitan? Well, maliban doon sa isang report na kasama namin dati sa 24 na yung mga ganitong produkto na sinasabing ginagamitan, ano pang mga klase? Since ang magic sugar, alam naman natin na ano siya, artificial sweetener and it is non-nutritive. Ibig sabihin, it does not contain any calories. So, ginagawa siyang pamalit sa natural na sugar. So, maaari siyang gamitin sa iba-ibang pagkain na ginagamitan ng matamis. So, ito yung nasa harap po natin. Ito yung mga karaniwang pagkain, mga street food na ginagamitan ng magic sugar. Yes. Like, ito ito sa fishball, saan yung sa sauce niya? Sa sauce siya. Okay. Yung sweet and sour na At sauce. itong banana yun, ako, paborito ko ng karamihan sa atin niya. Ito, nilalagyan din ng magic sugar. Itong biko. Maaari. Itong mga gelatin na ganyan. Maaari din. Oo. Ito maruya. At Yes. nako, isang-isa ho, ay itong mga masa malamig. Nako, yan ho, kasi ito maraming sugar ang kailangan dyan eh. Di ba ang magic sugar, kaya nga sinabing magic, kaunti lang ang inilalagay. Yes, actually, kaya gustong-gusto siyang gamitin ng mga tao. Mga scrupulous, oo. Yes, konting-konti lang, matamis na siya. Halimbawa, itong At ganitong low cost pa. Oo. Halimbawa, yung ganitong karami, parang kaunti lang ho talaga ang ilalagay. Siguro isang kutsarita. And then, tatamis na yung buong container na yan. Ito, pakikita ho namin sa inyo yung difference ng magic sugar, ma'am, ano.
sa kulay, parang may Oo, malaking difference. makikita mo na mas maputi itong artificial sugar Okay, mas maputi siya compared sa ating... sa table sugar. Okay. Ayan o, parang ibang-ibang talaga yung kulay. Sabi mo kanina, parang shabu. Ha? In terms of texture, mas refine. Mas refine siya. Yung isa Oo. medyo coarse. Okay, yung ito. table sugar. Pag makikita ho ninyo yung difference, ayan, sa color at saka sa texture. Dahil ito mas magaspang, Mas magaspang. ito mas makinis. Mas makinis. Tapos sa sample din natin, ilalagay natin sa tubig, ano? O, lagay natin. Pakita natin kung anong difference niya, no? So, itong magic sugar, Ayan. makikita nyo po na mabilis. Mabilis ang siyang kanyang, matunaw. Yes. Mabilis siyang matunaw. Whereas itong, Ang table sugar, ayan, parang ano pa siya, nagkikristal pa siya sa tubig. Matagal. So- Ito tunaw na halos, oh. Ito po matagal ang ano. So may sintomas ba, ma'am, kung nakakain ka ng pagkain may halong magic sugar? oo, actually pinakikita natin ito para bigyang alarma ang lahat ng manunood, ano? Kasi ito ay bawal. Nakaban ito, ibinanto ng BIPAD noong taong 2000 pa. So, ang sinasabi ng mga expert, ito ay kadalasang nararamdaman pag sobrang-sobra na yung na-take. Madalas ka nang nakakain. Maari silang mahilo, maari silang magsuka at sumakit ang tiyan. Okay, yun yung mga pwedeng mga Yung initial mga symptoms. sintomas. Okay, pero pagkatagalan nga, pwede magka-cancer. So, ito dahil nga sa hindi mo naman agad-agad makikita kung kinain yung nilagyan ng magic sugar, ano na lang ang dapat gawin ng ating mga kababayan? Ito po, napaka-importante na unang-una, bibili lamang kayo ng pagkain doon sa source na aprobado, yung mga reliable. Opo. Mga reliable source. So, ibig sabihin yung mga nasa bangketa, mag-ingat po kayo. Hindi lamang chemical ang kalaban natin dyan, pati yung mga microbes, yung hygiene. Yung mga So, ingatan po natin. Pangalawa, basahin po natin yung label. Pag nakita nyo walang label, ibig sabihin nun, kahina-hinala ang produktong iyon. Okay, ayan. So maraming salamat po, Miss Maria Victoria Piñon mula po sa Food and Drug Administration. Sabi nga nila, health is wealth, kaya naman lagi siguro malinis ang ating kinakain at mas mainam pa rin na maging mapanuri sa pagbili ng pagkain dahil still prevention is better than cure. Balik po tayo sa unang balita. At tagal matunaw.